Naalala ko pa yung unang beses na tinanong sa akin kung anong ibig sabihin ng salitang ito. Mahigit 8 taon ang nakakaraan. Sa totoo lang, ng mga panahon na yun, di ko talaga alam. Nag-invento na lang ako ng mga kahulugan batay sa aking mga nabasa, ang mga turong akin na pakinggan. Pero kung magiging totoo lang ako, di ko talaga alam. Pero ngayon, matapos ang maraming taon, naiintindihan ko na ang kahulugan nito. Hindi lang dahil sa nabasa o napakinggan ko, kundi dahil naranasan ko. Biyaya. Yung di ka naman karapat-dapat, pero binigay niya sa'yo. Na kahit di ka naman kaibig-ibig ay minahal ka niya ng totoo. Na kung sino pang pinaka nakakalam ng baho mo, ay siya pang pinaka nagmamahal sa'yo. Na kahit sa kabila ng iyong mga pagkukulang, di minsan di siya nagkulang. Sa kabila ng mga binali mong pangako, tinupad niya pa rin ang kanyang mga pangako. Na noong sinuklian mo ng kasalanan ng kanyang kabutihan pa rin ang balik niya sa'yo. Na nung pagod ka ng lumaban at ayaw mo nang tumayo, gusto mo nalang mahiga at sumuko. Binuhat ka niya at kinalong sa kanyang mga braso. Na nung binigyan mo siya ng dahilan upang tigilan ka na niyang mahalin, iyakap na mahigpit ang kanyang sagot dahil ang tibok ng puso niya ay ikaw pa rin. Nung sinabihan mo siyang maghanap na lang siya ng iba, yung higit kaysa sa'yo, nanatili siya sa tabi mo. Nung kamatayan ang iyong inaasahan, kapatawaran ang iyong naranasan, napapatanong ka na lang kung saan niya hinuhugot ang pag-ibig niya sa'yo. Dahil kung ikaw lang, hindi mo kayang ibigan ang sarili mo. Na bakit sa kabila ng lahat na natili pa rin siyang tapat. Napakarami mong dahilan upang ikaw ay kanyang iwan. Ngunit pinili niya pa rin manatili ni minsan di ka sinukuan. Sa totoo lang, di ko talaga maintindihan. Siguro nga ito ang kahulugan ng salitang biyaya. Everything is all about grace. Nakatayo kami. Ito'y biyaya. Biyaya. Ito yung kahit paghirapan mo, pagpaguran, gawin ng lahat, ay di mo kayang kunin. Ngunit binigay sa'yo ng Diyos ng libre. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil sa pag-iibig, habag, at kagandahang loob niya. Kaligtasan, kapatawaran, at pagpapala. At isa sa mga pagpapalang pinagpapasalamat ko sa Diyos ay ito. Ang masilayan ng iyong mga mata, ang iyong nanay, ang iyong tatay, at ang iyong mga kapatid na sumasamba sa Panginoong Jesus. Napakagandang pagmasdan na makita mo ang iyong nanay na muusig sa'yo noon, umiiyak at sumasamba na sa Panginoon ngayon. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano sila maliligtas noon. Pero sadyang napakabuti ng ating Panginoon. Ang iyong kapatid na nagbalik loob, nakataas ang mga kamay at nakaluhod. Ang inyong bunso, napapalapit sa Panginoon. At ang tatay mo, na nakikilala si Kristo.